siya'y ating aminan. Alleluia,
Dakilang Aba, Yahuwah, mahabagin kang Diyos na nagmamahal sa aming lahat. Sa pagkakataong ito, pakimasdan po ang iyong mga anak. Magalang kaming lumalapit sa iyo, handugan ng pagpapasalamat, ng pagpupuri sa pagsambang kongregasyonal na ginagawa namin ngayon. Ama, salamat ng marami sa iyong pag-iingat. Pinapagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Pinapawi mo ang aming kalungkutan. Binibigyan mo ng siglang aming kaluluwa. Kaya nagagalak kami, ano man ang aming pinagdadaanan. Ama, maawa ka, pakipatawad kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo. Hangad namin maging banal ng katulad mo. Subalit bilang laman, kami po ay nagkukulang palagi. Hindi po kami nagbibigay ng anumang dahilan. Nagmamakaawa kami sa iyo ngayon. Pakipatawad kaming isa-isa. Pakilinis po ang aming puso't budhi. Gawin po kaming karapat-dapat sa iyong harapan ngayon. Panginoong Yahushua, salamat ng marami sa iyo. Dahil sa iyo kami po'y naging mga anak. Huwag mo kaming pababayaan. Marami kaming gustong sabihin sa iyo. Kanina pa sa aming sariling pananalangin, marami kaming binulong sa Ama. Alam namin napakinggan mo lahat ng ito. Nababasa mo ng aming puso. Maawa ka, Yahushua, na lahat ito'y ilapit sa Ama at ipagkaloob sa aming lahat ang pangangailangan ng aming katawang laman, higit po sa lahat ang pangangailangan ng aming kaluluwa. Pakibasbasan kami sa pag-aaral. Hihilingin namin sa iyo, gaya ng dating ginagawa namin, na lubusang gumaling kami sa anuman at sa lahat ng karamdaman habang pinakikinggan namin ng iyong mga salita. Ipaisip sa amin ang iyong kaparaanan kung paano kami gagaling. Ang aming gusto ay magmumula ito sa iyong makapangyarihang kamay na magmimilagro ka sa iyong mga anak para kaming lahat lalong matuto maglagak ng pagtitiwala sa iyo. Pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang dako. Basbasan po ng aming kabuhayan. Pakibasbasan din ang lahat ng aming iniabuloy sa iyo. Di po ito pagbayad sa lahat ng iyong kabutihang loob. Ito'y pagpapahayag namin ng pagtitiwala sa iyo. Kami po'y sumasampalataya. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ayon sa nasusulat, may tunay rarahan na tungo sa kaligtasan ang butong na anak ng Diyos. Langit at lupa'y lilipas, ngunit tayo'y mataasa. Ang salita ng Diyos Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay muling nakapagtipon para isagawa ang mga pagsamba para sa ating Ama na si Yahuwah at sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua HaMashiach.
Ang atin pong tatalakayin ay napakahalaga at ito ay may kinalaman sa lahat ng tao sapagkat lahat ng tao ay nagkakaroon ng karamdaman o ng sakit. Ayaw natin na magkasakit sapagkat alam natin kapag merong dinadalang sakit ang isang tao, hindi lang po siya ang apektado, kundi ang kanyang mga mahal sa buhay. Gusto natin tayo ay mabuhay ng walang anumang karamdaman o sakit. At kung tayo man ay nagkakasakit, na tayo ay pinagagaling ni Yahuwah Abba sa pamamagitan po ni Yahushua HaMashiach. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, aalamin natin kung ano ang dapat natin gawin para tayo po ay makatagpo sa pagpapagaling ni Yahuwah at ni Yahushua. Pero bago po natin alamin yun, siguro dapat muna nating malaman, bakit po ba nagkakasakit ang mga tao? Ito po sa ating titingnan na chart, iba-iba po ang dahilan ayon sa Biblia kung bakit nagkakasakit ang tao. Ang isang dahilan ay sapagkat tayo nabubuhay sa isang mundong bulok dahil po sa kasalanan. Isa pang dahilan dahil po sa ating personal na kasalanan. Kasi kapag ang tao ay nagkakasala, meron pong parusa yung kasalanan yon. Kung minsan ito po dahil sa pagdidisiplina ni Yahuwah, o minsan naman ito ay dahil po sa mga demonyo o kaya masasamang espiritu. Si Satanas ay kaaway natin, meron pong digmaan na nagaganap at ang ating kalaban ay hindi lamang yung flesh and blood. Isa pang dahilan ay kung minsan nagkakaroon ng sakit ang tao para mahayag ang kaluwalhatian ni Yahuwah Abba. Katulad po ng isang lalaki na pinanganak na bulag. Ano pang dahilan? Ang isa pang dahilan ay dahil po kuminsan ang pagkaroon ng sakit o karamdaman ay pagsubok. At sa pagsubok na ito, lalo pong tumibay at lumago ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Isa pang dahilan ay dahil sa mga personal choices niya. O minsan kapag kakain ka ng baboy, hindi katakataka magkakaroon ka ng sakit. Kaya dahil po sa ating mga personal choices, kuminsan tayo ay nagkakasakit. Ang isang dahilan ay sapagkat ang tao ay tinakdang mamatay. Lahat naman po kasi ng gumagaling, ano pong mangyayari? Mamamatay din. Kilala niyo po ba isang propeta ng Diyos na nagpahayag ng maraming mga milagro at kilala siya sa pagpapagaling ng mga may sakit at yung mga pagpapagaling na ginagawa niya ay makapangyarihan, mga milagro. Si Elisha, di ba? Si Propeta Elisha, yung mga himala niya, higit pa sa ginawa ni Propeta Elijah. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na si Elisha nagkaroon ng sakit at yun din ang kanyang ikinamatay. Kaya ang tao, tinakda na mamatay, kaya hindi po maiiwasan kung minsan yung sakit. Ano pa? Ang isa pang dahilan ay para magkaroon ng oportunidad ang tao magpahayag ng habag at paglilingkod at yung panghuli para po ipakita na yun pong katubusan ng ating katawang laman ay hindi pa ipinagkakaloob sa atin. Hindi pa tapos. Yun pong ginagawa ng Diyos na restoration of all things. Yung restoration ng ating katawang laman, ito po ay magaganap pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Kaya maraming iba't ibang dahilan kung bakit po ang tao ay nagkakasakit. Pero ang mahalagang dapat natin itanong, ano po bang kalooban ng Diyos? Gusto ba ng Diyos? Gusto ba ni Yahuwah na tayo, mga anak niya, ay pagalingin sa mga karamdaman? Magsimula po tayo sa pagbabasa dito po sa Isaiah 53:4-5. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ay ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Ang binasa po natin ay ang kalooban ni Yahuwah, ang kanyang panukala
sa ikaliligtas ng tao para ang tao magtamo ng kaligtasan. Pero dito po sa paraan ni Yahuwah, meron pong kasamang epekto yon. Ano po yun? Hindi lang tayo magkakamit ng kaligtasan dahil po sa panukalang ito, tayo rin ay gagaling. Ano po itong panukala ni Yahuwah sa ikaliligtas at sa pagpapagaling ng ating mga sugat, ating mga sakit? Ang binasa po natin ay isang hula patungkol sa kanyang bugtong na anak. Si Yahuwah Abba kasi mahal na mahal niya tayo. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Yahushua ang tinutukoy dito na nagtiis ng mga sakit natin. Siya po yung binugbog. Siya po yung sinugatan. At dahil sa kanyang mga sugat, dahil siya'y pinatay, tayo po'y pinatawad sa ating kasalanan at magkakamit ng kaligtasan. Pero hindi lang yon. Ayon din po sa ating binasa, dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Kaya nga, paano po ito naganap? Paano po gumaling at gumagaling ang isang tao sa pamamagitan ng panukala ni Yahuwah sa pagpapagaling ng tao? Pakinggan po natin dito po sa mga gawa, 4:8 hanggang 10, nang magkagayoy si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, ay nagsabi sa kanila, kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiyasat tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraang gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ang buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Yahushua Kristong taga Nazaret na inyong pinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay, dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Ang binasa po natin ay ang biyaya na dulot po ng panukala ni Yahuwah na binasa po natin kanina, sapagkat yun pong pinako sa cross si Yahushua HaMashiach, binuhay na mag-uli ni Yahuwah. Meron pong tayong tawag dyan Yaan pong magandang balita. Dahil po sa magandang balitang ito, anong pinagkaloob ni Yahuwah sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya at sa Kanyang bugtong na anak? Yung pagpapagaling sa karamdaman. Kaya nga yung mga Hudyo, nagtataka sila, paano ba gumaling itong taong may sakit? Nagpaliwanag si Apostol Pedro, gumaling siya dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahushua. Yung pangalan ni Yahushua, ang kaisa-isang pangalan na pinagkaloob para sa ating ikaliligtas. Pero ibig sabihin ba, para tayo gumaling sa karamdaman o sakit, simpleng bibigkasin lang natin yung pangalan ni Yahushua? Hindi po ganoon. Hindi po yan magic formula. Ano ang mensahe ni Apostol Pedro at ng mga apostol at ng buong kasulatan? Ang mensahe ukol po sa magandang balita ay isa-isip natin at sumampalataya tayo sa bisa na nagawa ng Panginoong Yahushua. Kaya kapag tayo nagkakasakit, isipin natin. Si Yahushua, pinako sa krus, nasugatan, marami po siyang iba't ibang marka sa katawan. Lahat yon tiniis niya, namatay siya, nilibing siya, pero nabuhay na mag-uli. Kapag iniisip natin yon, binubulay-bulay natin yon, sabihin natin kay Yahushua, Panginoon, ako'y sumasampalataya na dahil sa iyong mga sugat, ako ay gagaling. Ang mahalaga, sumampalataya tayo kung sino si Yahushua at kung ano ang ginawa kay Yahushua at nabuhay siya na mag-uli. Pagka ganon, tayo po'y titindig, tayo po'y gagaling. Kaya kung tatanungin po natin, gusto po ba ni Yahuwah na tayo gumaling? Opo, kaya nga binigay niya ang kanyang bugtong na anak, bigay sa atin ng kaligtasan, at dito po sa sanlibutan para tayo ay gumaling rin sa ating karamdaman. Ano po ang katunayan pa na gusto ng Diyos na tayo ay gumaling? Pakinggan po natin dito po sa Korinto 12:28, at sa katawang ito. Aling katawan po yun, mga kapatid? Katawan ni Kristo. Yan bang INC 1914? Hindi, wala pang 1914 dito.
Mga kapatid, ang tinutukoy dito na katawan ay ang mga taong tinawag para magkaroon ng fellowship kay Yahushua sa pamamagitan ng Espiritu. Yun ang kahulugan ng salitang iglesia. At sa katawang ito, na walang iba kundi ang iglesia, naglagay ang Diyos ng mga sumusunod. Una, mga apostol. Pangalawa, mga propeta. Pangatlo, mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling sa mga may sakit, mga matulungin, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ano po ang katunayan? Hangad ng Diyos na gumaling ang kanyang mga anak, naglagay ang Diyos ng mga iba't ibang paraan sa pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya isa ito sa kaloob ng Diyos na ibinigay niya sa eklesiya. Kabilang ba tayo sa eklesiya? Opo. Kabilang ba tayo sa katawan ni Yahushua? Opo. Kaya nga makakaasa tayo dun sa kaloob ng Diyos, sapagkat yung kaloob na yon ay para sa lahat ng kasama sa eklesiya o katawan ni Yahushua. Marami po kasing iba't ibang paraan ang pagpapagaling ng Diyos. Pero pong tinatawag na pagpapagaling na proseso, ang tawag dyan, therapeuo. Sa Griego, ibig sabihin process healing. Hindi po yung instant healing. Meron pong instant healing, ang tawag dyan, dunamis. Paminsan-minsan, yun ang pinapakita ni Yahushua. Pero nagpapagaling din siya sa iba't ibang stages. Maraming iba't ibang paraan. Ang gusto natin, di ba, na tayo kung tayo pagagalingin ni Yahuwah, ay gumaling po tayo kaagad. Yung instant miracle. Sino ditong gusto na gumaling sa pamamagitan ng dunamis? Yung makapangyarihang instant miracle. Yun ang gusto natin eh. Pero karaniwan, ang ginagawa ng Diyos pag nagpapagaling siya, yung proseso. Alam niyo po kung bakit? Para lalong matuto ang tao na magtiwala sa Kanya. Sino magpapasya? Kung paano tayo pagagalingin ni Yahuwah Abba? Ang Diyos. Siyang magpapasya. Maraming iba't ibang paraan siya, katulad ng pagpapahid ng langis, pero huwag po tayo magtiwala dun sa kasangkapan. Magtiwala tayo sa nagbigay ng kaloob kay Yahuwah Abba sa pamamagitan po ni Yahushua HaMashiach. Kaya matuto po tayo na umasa sa pagpapagaling ng Diyos. Ngayon, ano pong dapat natin gawin? Halimbawa, tayo po ay may karamdaman. Sabihin natin, mabigat yung ating sakit, mabigat yung ating karamdaman. Anong unang-unang dapat natin gawin? Na kapag hindi po natin ito inuna, baka hindi po tayo gumaling. Baka magalit ang Diyos sa atin. Ano pong unang-unang dapat natin gawin? Kapag tayo ay nakaranas ng anumang sakit. Pakinggan po natin dito po sa ikalawang kronika ng 39 na taon ng kanyang paghahari. Si Asa ay nakaroon ng karamdaman sa kanyang mga paa. Ang kanyang sakit ay naging malubha. Gayunman, maging sa kanyang pagkakasakit ay hindi niya hinanap si Yahuwah, kundi humingi ng tulong sa mga manggagamot. Si Asa ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at namatay sa ika-41 taon ng kanyang paghahari. Ano pong dapat natin unahing gawin kapag tayo nagkakaroon ng karamdaman? Unahin po nating hanapin sino? Si Yahuwah. Hindi po dapat siya yung pangalawa. Kung tayo po ay titingin o kaya tayo ay sasangguni sa mga manggagamot, yun po ba ay masama? Hindi po, walang masama dun eh. Hindi naman po yaan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagalit kay Asa. Ano pong dahilan? Nagkasakit siya sa kanyang paa at naging malubha na yung kanyang sakit, hindi pa rin hinanap si Yahuwah. Sa makatwid, ang pagtitiwala niya sa pagpapagaling, hindi kay Yahuwah na nagbibigay ng buhay, kundi sa mga doktor, sa mga manggagamot. Mga kapatid, unahin natin si Yahuwah. Unang-unang simptomas na ating nararamdaman, malubhaman o hindi, agad natin hanapin si Yahuwah. Yahuwah, meron akong nararamdaman.
Aba, maawa ka po sa akin. Ano po bang dahilan kung bakit ito ay nangyayari sa akin? Ituro sa akin ang dapat kong gawin para maawa kang pagalingin ako sa aking karamdaman. Dapat unahin natin palagi si Yahweh. Kapag hindi natin siya inuna, nalalabag natin yung unang utos Sapagkat ang unang utos, yung pagtitiwala natin dapat kay Yahweh lamang. Kung tayo po'y titingin sa hasangguni sa manggagamot, sabihin natin kay Yahweh, Yahweh, kung kalooban mo na ako ay tumingin sa isang manggagamot, pakigabayan po ako. Pero unahin natin, walang iba kundi si Yahweh Abba. Ano po ang dapat natin hanapin kay Yahweh? Kung halimbawa, sasabihin natin, Panginoon, Yahweh, ano bang dapat kong gawin? Pakinggan po natin dito po sa Exodo 15:26, kung susundin ninyo ako ng buong puso, si Yahweh na inyong Diyos, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng pinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako si Yahweh ang nagpapagaling sa inyo. Ang isang pangalan o katawagan kay Yahweh ay Yahweh Ropeka. Siya po yung nagpapagaling. Yung pong ibig sabihin nung nagpapagaling sa inyo. Ropeka, Yahweh Ropeka. Kaya kung tayo po ay nagkakasakit, unahin natin yung tunay na manggagamot. Walang iba kundi si Yahweh. Ano kayang sasabihin niya? Kapag tayo ay nagkakasakit, ang unang-unang ipapapansin sa atin, tayo ba'y nakasusunod sa kanyang mga kautusan? Mahalaga ba ang kautusan ng Diyos sa kanya? Opo. Kaya nga, napansin po ninyo, bago po naglakbay ang bayang Israel patungo sa lupaing pangako, ano munang binigay sa kanila? Ano pong binigay? Yung 10 utos. Bakit? Yun po ang bakod nila para sila maiba sa ibang mga bansa. Bakit dapat sila maging iba? Sapagkat sila'y sa Diyos. Sila'y kabilang kay Yahweh. Dahil sila'y pinili ni Yahweh, dapat yung pamumuhay nila maging iba sa pamumuhay ng ibang mga bansa para sila'y maging banal. Yan ang ibig sabihin ng salitang banal. Salitang banal, ibig sabihin bukod. Binukod sila ng Diyos, dapat yung pamumuhay nila maging bukod din sa pamumuhay ng iba. Kaya nga, kung ang tao nagkakasakit, ang unang-unang dapat nilang gawin, anong nalabag ko sa utos ng Diyos? Kasi kapag lilihis tayo sa utos ng Diyos, lumalabas tayo sa bakod Pag lumabas tayo sa bakod, napakasama nun. Kung tayo po ay mabubuhay lang sa loob ng bakod ng mga salita ng Diyos, payapang buhay natin. Hindi namin sinasabi, hindi tayo magkakasakit sapagkat lahat ng tao ay mamamatay din. Subalit, yun ang isang dapat natin malaman. Manatili po tayo doon po sa bakod na binabakuran ng mga salita ng Diyos. Dito makikita natin mga kapatid, yung kahalagahan ng kahalagahan ng pagiging banal. Sapagkat tinawag tayo sa kabanalan, dapat makita sa atin yung pamumuhay ayon sa kabanalan ng Diyos. Paano sa mga Kristiyano? Kasi binasa po natin tungkol sa Israel paano naman tayo? Pakinggan po natin, Thessalonica 4:3-7, nais ng Diyos na maging, ano pong nais ng Diyos? Naging mga banal tayo. Hindi po ba nung tayo ay tinawag kay Kristo, nung tayo binautismuhan, nung tayo tinubos ng dugo ng Panginoong Yahushua, hindi pa tayo naging banal? Naku, naging banal po ba tayo? Hindi. Naging banal tayo, mga kapatid. Kaya yung ating kalagayan sa harap ng Diyos, banal tayo. Opo, tayo po ay banal sa kalagayan, pero dapat maging banal din tayo sa pamumuhay. Dapat maging angkop yung ating pamumuhay sa ating kalagayan. Ang tawag po dyan, spiritual growth, sanctification, di ba? Sapagkat alam natin, kung ating titingnan ang ating buhay ngayon, medyo malayo pa sa ideal di ba? Marami pa tayong dapat ay ilago. Marami pa tayong dapat matutunan para tayo maging ideal. Pero dapat tayo natututo. Kaya ang sabi, dito po sa Thessalonica, nais ng Diyos na maging banal kayo.
Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Dapat ay matutong makitungo ang bawat isa sa asawa niya sa banal at marangal na pamamaraan at hindi sa makamundong pagnanasa katulad ng ginagawa ng mga hindi kumikilala sa Diyos, upang sa ganoon hindi kayo makagagawa ng masama o mananamantala ng kapwa dahil parurusahan ng Diyos ang sino mang gumagawa ng mga ito. Tulad ng sinasabi at pinaalala namin sa inyo noon pa, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ano po ang kalooban ni Yahuwah para sa mga tinawag kay Kristo Yahushua? Dapat mabuhay tayo sa kabanalan. Dapat mabuhay tayo ng iba sa takbo ng sanlibutan. Ano po ba ang takbo ng sanlibutan ngayon? Sexual na immoralidad. Napakaraming iba't ibang halimbawa niyan. Dapat hindi natin ginagawa yun kahit uso, kahit pa yun ang karaniwang ginagawa ng kabataan o ng katandaan. Huwag po tayo makikitulad sa kanila sapagkat hindi po yan ang kagustuhan ni Yahuwah. Ano pa? Yung namamantala ng mga kapwa. Maraming mga scammers ngayon. Marami ang gumagamit sa ibang tao. Chini-cheat nila, dinideceive nila. Hindi po tayo dapat ganon. Dapat sinusunod natin yung 10 utos. Kasi kung talagang susundin natin yung 10 utos, hindi natin malalabag. Hindi natin matutupad yung binabanggit dito ni Apostol Pablo na mga gawain ng mga sanlibutan. Kaya dapat ay alamin natin ma-master natin yung pinakadiwa ng mga utos ng Diyos sapagkat kung gagawin natin yon, tayo po ay magiging banal. Ano pong kaugnayan sa kabanalan? Sa pagpapagaling. Pakinggan po natin dito po sa Thessalonica 5:23, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos, din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Ano pong kinalaman ng sanctification? Ano pong kinalaman ng pagiging banal doon po sa ating pagpapagaling? Ayon po sa binasa natin, yung pong pagkabanal na kalagayan, ang idinudulot niyan, yung pong tinatawag na ganap na shalom. Shalom, shalom. Ano po yun? Kapayapaan ng kaluluwa, katawan, at ng espiritu. Yung buo. Walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, walang sakit. Hanggang kailan? Hanggang sa pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Ang pinakamagandang paraan para mabuhay tayo ay mabuhay tayo ng kabanalan. Sapagkat sa kabanalan, nandoon po yung perfect shalom. Sa kabanalan, nandoon po yung kagalingan. Hindi lang ng katawan laman natin. Kasama na rin ng espiritu at kaluluwa. Ayaw niyo po ba yung mga kapatid? Habang hinihintay natin ang pagparito muli ng Panginoon Yahushua, iniingatan tayo ng buong buo. Yaan ang dulot ng kabanalan. Kaya kung meron po tayong dapat na gawing pinaka-ideal, pinaka-hangad sa buhay na ito, mabuhay tayo ayon sa kabanalan. Yun pong ating sanctification. Paano po natin magagawa yun? Sapagkat alam natin, hindi naman tayo banal sa pamumuhay. Nagkakasala tayo, di ba? Ano pong dapat natin gawin? Ito po sa unang Juan, 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ano po ang dapat natin gawin para tayo ay nagiging banal sa ating pamumuhay? Kinakailangan magsuri tayo. Inaalam natin kung tayo ay nagkasala. Kung tayo po ay nagkasala, anong dapat natin gawin? Ipahayag, ipagkumpisal kay Yahushua, kay Yahuwah ang ating kasalanan. Kung gagawin natin ito, ano pong ating maaasahan? Papatawarin ang ating kasalanan at hindi lang yon. Napansin po ninyo bandang huli? Hindi lang tayo patatawarin lilinisin pa tayo. Anong ibig sabihin doon? Ginagawa tayong banal. Kaya napakahalaga
na tayo ay nagpapahayag ng ating kasalanan. Pero paano po natin dapat gawin to? Sana kapag tayo po'y nananalangin at pinapahayag natin yung ating kasalanan, iniisa-isa natin eh. Hindi po yung sasabihin lang natin kapag tayo nananalangin, Panginoon, pakipatawad po ako sa lahat ng aking kasalanan. Di ba? Parang blanket confession. Madaling sabihin, di ba? Siguro kung minsan kapag tayo nananalangin, yun lang ginagawa natin eh. Siguro sa kongregasyonal na panalangin, pwede natin sabihin yun. Di ba? Pero sa ating pansariling panalangin, hindi natin pwede sabihin, pakipatawad ako sa lahat ng aking kasalanan. Dapat isa-isahin natin yun eh. E teka muna, ano bang definition ng kasalanan? Paglabag sa utos. Aling utos? Yung 10 utos. Kaya nga, nung nakaraang pagsamba, meron po kaming binigay sa inyo yung listahan ng 10 utos. Dapat yun ay nire-repaso natin. Ang dapat na gawin natin, mga kapatid, sa tuwi-tuwi na, sinusuri natin ang ating sarili, diba? Pagsusuri sa sarili, tinitingnan natin yung bawat commandment, tapos tinatanong natin si Yahweh, Yahweh, ako ba'y nagkasala dito? Tapos number 2, ako ba'y nagkasala dito? Utos number 3, ako ba'y nagkasala rito? Panginoon, ipaisip sa akin kung anong aking kasalanan. Tapos yun ang ilapit natin kay Yahweh at hingin natin yung kapatawaran. Ano ang dapat na maging motivation natin para humingi ng kapatawaran mula kay Yahweh sa pamamagitan ni Yahushua para maging mabuti muli ang ating kaugnayan at personal relationship kay Yahweh at kay Yahushua. Ang tawag dyan, Teshuvah. Kaya para sa atin, mabuti, pinakamaganda ginagawa natin palagi. Siguro weekly, sa iba daily, di ba? Walang masama, meron kang listahan, meron kang binabasang listahan, yung table na binigay namin sa inyo, binabalikan natin yon. Inaalam natin ako ba ay nagkasala. Bakit po mahalaga na pinagtatapat natin yung ating mga kasalanan ng isa-isa, katulad po ng binanggit po namin sa inyo. Dito po sa Salmo 32, 3-5, noong hindi ko pa pinagtatapat ang aking mga kasalanan, buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng inyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw, ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan kay Yahweh at pinatawad niyo ako. Ang binasa po natin ay tungkol kay David eh. Nung hindi pa niya pinagtatapat yung kanyang kasalanan, naging mahina siya, nanlumo siya, damang-dama niya yung pagdidisiplina ni Yahweh. Kaya anong kanyang naisip? Ipagtatapat ko. Anong natuklasan niya? Noong pinagtapat niya ang kanyang pagkakasala, agad siyang pinatawad ni Yahweh. Mga kapatid, kapag kasinsero ang ating pagpapahayag ng ating kasalan, agad tayong patatawarin ni Yahweh. At pag tayo pinatawad na ni Yahweh, kung ang ating sakit ay dahil dinidisiplina tayo, agad tayong gagaling at i-restore pa tayo ni Yahweh Abba. Kaya napakahalaga mga kapatid na kapag meron tayong sakit, tinitingnan po natin at sasabihin natin sa Diyos, Panginoong Yahweh, ito pong sakit ko, ang dahilan po ba ay ang kasalanan? Kapag kasalanan pong dahilan, ipaisip sa akin, ano ba yung kasalanan na yon? At magalang tayong lumapit kay Yahweh, ipagtapat yung kasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Pero ano po ang isang dahilan kung bakit bagamat humihingi ang tao na siya ay gumaling, meron parang pumipigil sa kanyang pagpapagaling? Ano bang dahilan dyan? Pakinggan po natin dito po sa Marko 6:3-6. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria?
at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? At sinabi sa kanila ni Yahusha, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain, at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak, at sa kanyang sariling bahay. At hindi siya nakagawa doon ng anumang makapangyarihang gawa, liban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. At nang gilalas siya sa kanilang di pananampalataya at siya'y lumibot na nagturo sa mga gayong nasa paligid-ligid. Binasa po natin ay ang isang pagkakataon si Yahusha bumalik sa kanyang mga kababayan. Ano ba tawag doon? Town sa kanyang pinanggalingan, yung kung saan siya lumaki, sa Nazareth. Diba? Pumunta siya doon, hindi po siya nagustuhan ng tao eh. Natisod yung mga tao sa kanya. Wala po silang naramdaman na pag-ibig kay Yahusha. Doon po sa pinanggalingan niya, ang sabi, hindi po siya nakagawa ro ng anumang makapangyarihang gawa. Yun ang mga milagro. Dumamis. Yun yung makapangyarihang mga himala sa pagpapagaling. Pero, meron po siyang mga nagawa, yung pagpapatong ng kamay sa mga may sakit at gumaling sila. Pero yung pagpapagaling doon, yung therapeuto, ibig sabihin process healing. Hindi agad. Walang dumamis kasi eh. Gumaling din, pero proseso. Pero walang dumamis. Bakit po hindi nakagawa ng makapangyarihang gawa si Yahusha? Doon po sa pinanggalingan niya. Nagulat si Kristo. Nagulat si Yahusha. Ang sabi niya, hindi sila sumasampalataya. At hindi lang yun. Sa halip na sumampalataya, ang sabi dito, sila'y natisod pa. Kinatisuran pa si Yahusha. Hindi na nga sumampalataya. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay lubos na gagaling, ano pong kailangan natin? Pananampalataya. Yung pananampalataya natin, dapat nakapako o nakatuon kay Yahuwah. Yung pananampalataya natin, nakatuon o nakapako kay Yahusha. Pero itong tanong, kasi sabihin natin, sumasampalataya tayo. Merong mga pagkakataon na sumasampalataya nga, pero napapawalang bisa yung pananampalataya. At meron namang sumasampalataya, lalong tumitindi yung bisa ng kanyang pananampalataya. Alam niyo po ba kung ano ang lalong makakatulong sa pananampalataya para ang pananampalataya lalong magkaroon ng bisa? Pakinggan po natin ang Galatia 5:6, sapagkat kay Kristo Yahusha, kahit ang paghahalas ay walang kabuluhan, kahit man ang di paghahalas, kundi, pakinggan nyo, ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga kapatid, kung gusto po natin madama yung kapangyarihan ni Yahuwah at ni Yahusha sa pagpapagaling ng anumang karamdaman o sakit natin, mahalaga yung pananampalataya. Mahalaga ang pag-ibig. Dapat yung pananampalataya at pag-ibig ay gumagawa. Pareho silang gumagawa. Magkakalakip na gumagawa. Kasi kapag may pananampalataya nga, wala namang pag-ibig, yung pananampalataya parang nawawalang bisa eh. Pero pag may pananampalataya, tapos gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, lalong tumitindi ang pag-ibig. Bakit po natin nasasabi yan? Sapagkat yung na-highlight dito na gumagawa, yung Greek word nun, alam po kung ano yung Greek word nun? Yung Greek word nun ay enerheio. Sa Ingles, energized by, lalong nagiging mabisa. Mabisa ang pananampalataya, pero lalong mabisa kapag may kalakip na pag-ibig. Nakita niyo mga kapatid, kung gaano kahalaga ang pag-ibig? Hindi naman tayo dapat magtaka eh. Yung dalawang pinakamahalagang utos na yun ang pinaka-summary ng 10 utos. Ano ba yung sinabi ng Panginoon Yahusha? Ibigin, sino? Si Yahuwah, ibigin ang iyong kapwa. Kaya anong pinaka-ugat nun? Pinaka-mensahe nun? Yung kahalagahan ng pag-ibig. Kaya kung atin pong titingnan ang ating sarili, tanungin natin, ako ba ay nabubuhay sa pag-ibig?
Ako ba'y umiibig? Kasi kung sinasabi natin, ako'y sumasampalataya, pero walang pag-ibig, sinasayang natin yung bisa ng pananampalataya. Pero kung tayo, meron pong pag-ibig, ang sabi pang, na-energize yung ating pananampalataya. Kasi yung faith, it's energized by love. Huwag natin kakalimutan yun, mga kapatid. Pagka gumagawa yun ng magkakalakip, lalong tumitinding epekto, lalong nagiging mabisa ang ating pananampalataya sa ikagagaling ng ating karamdaman. Ano po ba ang isang kahayagan ng pag-ibig natin sa isa't isa? Yung pagpapatawad natin sa isa't isa. Ba? Bakit ba tayo pinatawad ni Yahuwah? Dahil nakita niya karapat-dapat tayo? Hindi po eh. Dahil sa kanyang pag-ibig. Bakit ba tayo pinatawad ni Yahushua? Dahil ba nakita niya karapat-dapat ka? Yung ba? Hindi po eh. Dahil sa kanyang pag-ibig. Pinakita sa atin yung pag-ibig. Anong dapat naman makita sa atin? Yung pag-ibig. Isang kahayagan ng pag-ibig, yung pagpapatawad sa isa't isa. Paano kapag hindi natin nagawa yung pagpapatawad? Pakinggan po natin isang talinhaga. Hindi ito yung buong talinhaga ng Panginoon Yahushua. Ito yung pinakakonklusyon ng talinhaga. Dito po sa Mateo 18, pinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin, gaya ng pagkagawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran nito ang lahat ng utang niya. At pagkatapos, sinabi ni Yahushua sa kanila, ganyan din ang gagawin ng iyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa. Binasa po natin talinhaga ng Panginoong Yahushua na itinuro niya sa mga alagad niya. Sapagkat nagtanong kasi si Simon Pedro, ilang beses ba namin dapat patawarin ang ating kapwa? Nagbigay siya ng talinhaga. Ito yung talinhaga. Sa talinhaga ng Panginoong Yahushua, meron pong alipin, meron siyang utang sa kanyang sahari. Alam niyo ba kung magkano yung utang sa hari? Kung gagamitin natin yung standards ngayon, aabot ng mga $18 billion. Yung bang mga nasa politiko sa Pilipinas at marami silang ginagawang mga quote-and-quote kababalagan. Ano bang mga utang nila? Ito, isang alipin, meron siyang utang na $18 billion. Kaya nga itong talinhaga ng Panginoon Yahushua talaga pinapakita sa atin, talagang hindi dapat patawarin itong alipin na ito pero sa talinhaga, anong ginawa ng hari? Pinatawad yung alipin na yon, di ba? Tapos, pagkatapos na siya patawarin, meron naman siyang alipin, meron ding utang sa kanya. Pero syempre, hindi ganun kalaki. Anong ginawa ng alipin na yon sa kanyang kapwa alipin? Pinarusahan niya. Di ba? Kaya nagalit ang hari at anong pinagawa sa taong hindi nakapagpatawad doon sa kapwa alipin niya? Ang sabi po rito ay pinakulong niya ang alipin hanggang mabayaran nito ang lahat ng utang niya. Yung salitang ipakulong sa Griego, yun po ay basaniso, na ito'y paraan ng pagdidisiplina. Kasi si Yahuwah, nung tayo po'y naging mga anak ng Diyos, mga alagad ni Yahushua, ang gusto niya, tayo ay umunlad sa kabanalan. Kaya dahil po tayo mga anak, tayo po paminsan-minsan didisiplinahin Kapag halimbawa, hindi po tayo nabuhay sa kabanalan, tayo didisiplina ng Diyos. Ang isa sa mga disiplina ng Diyos ay ang sakit. Yung pong basaniso, ang katumbas doon, physical anguish na nakaugnay sa physical pain ng katulad ng sakit. Kaya isang dahilan kung bakit ang tao nagkakasakit ay ang dahilan hindi sila marunong magpatawad sa kanilang kapwa. Kaya kung atin pong aalamin, ang number one reason, pangunahing dahilan kung bakit ang tao, kahit sila ay tumatawag pa sa Diyos, tumatawag pa kay Kristo, ang pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi sila gumagaling ay sapagkat hindi po sila nagpapatawad. Hindi po sila marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Yun po'y pumipigil
doon po sa dumamis sa kapangyarihan sa ikapagpapagaling ng lahat ng ating karamdaman. Kaya nga doon po sa talinghaga ng Panginoon Yahushua, ang sabi niya, kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa, hindi rin kayo patatawarin ng Ama. Kaya mga kapatid, dapat ay magpatawad tayo. Hindi naman ibig sabihin kapag ka pinatawad natin na inaaprubahan natin yung ginawa niyang mali. Hindi po ganun yun. Akala kasi ng iba kapag pinatawad natin ng tao, parang inaprubahan natin yung ginawa niyang mali. Hindi po yun yun. Ano bang kahulugan ng pagpapatawad? Yung pong iniisip natin na dapat mangyari sa Kanya, ipinapasa Diyos natin. Pinapasa Diyos natin. Panginoon, ikaw nang bahala. Pinatawad ko na siya. Ikaw nang bahala. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang marapat mangyari dahil sa nagawa niya sa akin. Ibigay natin sa Diyos at patawarin natin siya. Kasi kapag ka naghahari sa ating puso yung galit, bitterness, yung pananampalataya natin, hindi po yun magkakaroon ng bisa. Pero kapag naghahari sa atin ay pag-ibig, yung pananampalataya, lalong magiging mabisa sa ikagagaling ng lahat ng ating karamdaman. Mga kapatid, kung tayo po ay merong karamdaman, napakinggan po natin ang leksyong ito. Mamaya, sa ganang inyong sarili, ripasuhin po ninyo mga utos. Ipagtapat natin sa Diyos ang lahat ng ating pagkakasala at hingin natin na tayo ay patawarin at hingin natin na tayo pagalingin. Sabihin din natin sa Diyos yung hindi natin nagawang pagpapatawad. Kung meron tayong nasa isip ngayon, sino mang tao hindi pa natin napapatawad, mga kapatid, patawarin na natin. Sabihin natin kay Yahweh, Yahweh, pinapatawad ko na. Buong puso kong pinapatawad ang taong ito. Ikaw nang bahala sa kanya. Pag nagawa natin yung mga kapatid, gagaan ang ating pakiramdam. Kapayapaan ang maghahari. Ang pag-ibig ang iiral. At yung pananampalataya natin lalong magiging mabisa. Kaya kapag tayo lumalapit sa Diyos, lumalapit kay Yahushua, humihingi tayo ng himala. Ano ang mahalaga? Dito po sa Marko 11:22, sinabi ni Yahushua sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyong totoo, kung may pananampalataya kayo, maaaring ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari ito, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, ano man ang hilingin ninyo sa Diyos, sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito, matatanggap nga ninyo. Ganyan ba ang ating pananampalataya? Na kapag ka humingi tayo sa Diyos, tayo po ay siguradong tatanggapin natin yung ating kahilingan. Ang isang mabuting paraan pa nga sa panalangin, gayang sinabi ni Apostol Pablo, ano man ang ating kailangan, sabihin natin sa Diyos, pero unahin natin yung pagpapasalamat. Ama, salamat sapagkat papagalingin mo ko sa aking karamdaman. Ganun ka kasigurado, nagpapasalamat ka na kay Yahweh. Salamat, Ama! Sumasampalataya ako. Pinagagaling mo ang aking karamdaman sapagkat kahit bundok, sinabi mo lumipat ng pwesto, lilipat ng pwesto, lilipat sa dagat. Walang imposible kay Yahweh. Pero mahalaga yung ating pananampalataya. Pero meron pang dinagdag si Yahushua dito Ano po yun? Tuloy natin ang basa dito po sa 25. At kapag nananalangin kayo, ano pong sinabi? Patawarin niyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Ama nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Amang nasa langit. Kaya nandun ang pananampalataya, nandun rin po yung pag-ibig. Pananampalataya, pag-ibig. Pag nagsama yan dalawa, mabisa ang panalangin natin. At mabisa ang pagpapagaling sa lahat ng ating sakit at karamdaman. Kaya kung tayo man ay dumaraan sa matinding mga pagsubok, kung tayo man ay merong karamdaman, at ang dahilan ng ating karamdaman ay sa kasalanan,
Ano ang dapat natin ipagmakaawa kay Yahweh? Bago po tayo manalangin, basahin natin ang huling talata. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi, basa ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga batay namumugto, namumugto na sa kaiyak. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin dahil ako'y nanghihina na. O Yahweh, ako'y labis na nababagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo ako, Yahweh, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan, alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Mga kapatid, binasa po natin ay panalangin ni David. Si David, alam natin, marami siyang pinagdaanan. Mahal na mahal siya ng Diyos, pero nagkukulang at nagkakasala. Pinaparusahan siya kaagad ng Diyos sapagkat mahal siya ng Diyos. Naramdaman din niya yung mga sakit na matindi. Binasa natin, si David ay lungkot na lungkot, hinang-hina. Dahil sa sobrang pagdaing, ang sabi pa nga niya, gabi-gabi, basa ng luha, kanyang unan. Dahil sa labis ng kanyang pag-iiyak, kaya nagmakaawa siya kay Yahweh. Kailan mo po ako pagagalingin? Nasasabi niya yon sapagkat meron siyang batayan. Meron siyang pag-asa. Alam niya, pagagalingin siya. Alam niya, dinidisiplina siya. At pag naawa si Yahweh sa kanya, gagaling ka agad. Humihingi siya ng kapatawaran. Humihingi siya na palayain siya ni Yahweh. Hinihingi niya, iligtas siya sa kamatayan. Alam niyo ba kung anong dahilan, kung anong batayan ni David? Kung bakit panatag siya? Didinggin ni Yahweh ang kanyang panalangin at siya ay gagaling. Ang sabi niya, alang-alang sa iyong pag-ibig sa akin. Mga kapatid, yung pag-ibig ni Yahweh kay David, yan din ang pag-ibig ni Yahweh para sa ating lahat na mga tinawag kay Yahushua. Pinagkaloob ni Yahweh si Yahushua para sa atin. Kaya sa tuwing tayo tatawag, maaawa siya. Ibigay natin ang ating puso kay Yahweh. Iiyak natin kay Yahweh ang ating nararamdaman. Huwag po tayong mahihiya. Kung hinang-hina tayo, sabihin natin yon. Kung hindi na natin nakakaya, sabihin natin yon. Ibuhos na natin ang buong puso natin sapagkat nakikinig si Yahweh at nakahanda siyang magpala at magpagaling sa lahat ng ating karamdaman. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Yahweh Abba, salamat ng marami sa iyo. Alam namin, mahal na mahal mo ang iyong mga anak. O minsan, pag may nangyayaring masama sa aming buhay, di namin agad alam kung bakit ito nangyayari. Opo, mahiwaga kung minsan ang buhay. Merong mga iba, matuwid, pero nagkakasakit. Ang masasama, hindi po sila nagkakasakit. Yun ang nakikita namin. Pero alam namin, Ama, yung tunay na pinagagaling mo ay ang mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Nandito kami. Humahawak kami sa iyong kapangyarihan. Alam namin mahal mo ang iyong mga anak. Kung mamasdan mo ang aming puso, makikita mo't madadama ang mga dalahin namin. Mahirap magkaroon ng sakit. Marami kaming pinagdaraanan. Marami kaming alalahanin. Kung minsan nandyan ang takot sa kamatayan. Pero higit doon, nararamdaman namin yung bigat na ito rin ay nakakaapekto sa mga mahal namin sa buhay. Pag nakikita namin malungkot sila, lalong nagiging mahirap ang dalahin ng karamdaman. Ama, batid mo lahat ito. Alam namin mahal na mahal mo kaming lahat. Kaya sa iyo kami lumalapit. Ikaw ang aming inuna. Sa iyo kami nagtiwala, hindi na sa iba. Kung ituturo mo sa amin na humanap ng mga doktor, gagawin namin yun.
Kung kami man ay merong mga gamot na iniinom, hindi kami nagtitiwala dun, Ama. Sa iyo kami nagtitiwala. Ang amin pakiusap. Ipagkaloob sa amin ang sapat na pananampalataya, sapat na pag-ibig, sapagkat kung minsan, dala na rin ang aming pagkatao. Di kami nagiging angkop. Kaya umaasa na lang kami sa iyong pag-ibig. Ama, maawa ka. Maawa ka sa bawat may sakit. Maawa ka sa bawat sambahayan na meron pong iba't ibang karanasan, mga pagsubok ng buhay. Ipagkaloob pong yung kapangyarihan. Makita namin gumagawa ka. Bagamat di kami karapat-dapat, alam namin at nagpapasalamat kami sa iyo. Gagawin mong nararapat para kami po ay makatikim ng iyong kabutihan na ibabalita namin sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Yahushua, ang aming Panginoon tagapagligtas, kilala mo kaming lahat. Alam mo ng aming nararanasan sa mundong ito. Tumira ka sa mundong ito ng ilang mga taon. Alam mo ng aming mga binabaka na mga tiisin namin. Kaya naiintindihan mo ang aming nararamdaman. Panginoong Yahushua, kung nandito ka lamang sa lupa, tatakbuhan ka namin, iyayakapin ka naming mahigpit, at kami po ay gagaling kaagad, sapagkat walang sino mang lumapit sa iyo ang nabigo. Ngayong nasa langit ka, paano ka namin yayakapin? Kaya ang aming gagawin ay ito, yayakapin namin ang aming kapwa sa paraang iibig kami. Pag nakita mo ang iyong mga lingkod, binubuhay namin ang iyong kagustuhan. Pagka nagpapakita kami ng pag-ibig sa isa't isa, Panginoong Yahushua, mula sa langit, yakapin mo rin kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Turuan mo kaming mabuhay sa pananampalataya. At kapag kami nadadapa, kapag kaming hinang-hinana, kapag kung minsan nawawalan ng pag-asa bilang tao, Panginoong Yahushua, halika po. Tabihan po kami. Lahat ng mga lingkod mong nasa ospital ngayon, mga nagtitiis ng mabibigat na karamdaman, mga matagal nang nagtsatsaga na hindi pa rin gumagaling. Yahushua, ikaw lang ang nakaalam kung anong marapat mangyari sa aming lahat. Sumusuko kami sa iyo ngayon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Dahil sa iyong sugat, gagaling kami. Ito ang pasya ng aming puso, akay ng pananampalataya at pag-ibig. Yahushua, halika po, magpagaling ka na. Ipuin mo na kaming isa-isa, bawat sambahayan, bawat individual. Ang kapangyarihan mo ang pupuno sa aming mga katawan para kaming lahat ganap na at tuwirang gumaling sa lahat ng aming karamdaman. Pakipatawad na sa lahat ng aming kasalanan. Kung hindi pa namin nagagawa na ipagsisi ang aming pagkukulang, tulungan mo kami. Gawin mo kaming matatalino para malaman namin kung saan kami nagkukulang. Tulungan mo kaming magbagong buhay. Maging malapit kami sa iyo. Maging katulad kami ninyo. Ama, sumasampalataya kami. Pinatawad mo na kaming lahat. Dininig mo ng aming mga daing. Pinagaling mo na ang iyong mga anak. Salamat ng marami sa iyo. Salamat ng marami, Ama, sa iyong pagpapagaling. Inihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen.
labalo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahweh Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Banal na Espiritu ay sumahating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po sa atin pong BLP for January ay basahin po natin ang aklat ng Ecclesiastes at ang aklat ng Song of Solomon. At also next week po ay sasagawa rin natin ang Children's Ministry. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahweh Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Malapit na natin makamtan.